Naalala ko nung bata pa ako ay ang attitude ko lagi ay sumalungat ano. Kaya sa bahay, hindi kami usually nagkakasundo ng nanay ko eh. Kasi pag ano sinabi niya, sinasalungat ko. Marahil 'yun ang mga attitude no ng mga bata no na ah, pag hindi ah, mapusok yung mga bata na kadalasan ay parang feeling nila ay alam na nila ang lahat ng bagay at hindi nila kailangan ang ibang tao na siyang mag-guide sa kanila. At salamat sa Panginoon at true enough ay binago ako ng Panginoon sa kalagayang yon sapagkat hindi yon ay tama para sa isang bata o sa isang mga anak na laging sumasalungat. Nakikita natin sa ating titingnan talata ay may ganong pangangaral si Pedro sa mga young at heart o yung mga bata, no? At young ang sabi dito na ating titingnan. At makibukas muna kayo sa ating teksto sa umagang ito na matatagpuan sa unang Pedro Kabanata 5, mga talatang 7 hanggang 5 hanggang 7, I mean. Talatang 5 hanggang 7 ang ating titingnan. Ito ay karugtong ng ating tiningnan nung nakaraang linggo. Ang ating teksto ay nung nakaraang linggo ay merong panawagan sa mga yung shepherd or elders ng iglesia. At doon nakita natin ang panawagan ng Diyos sa mga elder, sa mga nangunguna na pangalagaan ang kawan ng Diyos sapagkat ito'y kanyang kawan. Ngayon, ang panawagan naman ay para sa mga kabataan. Unang Pedro chapter 5 verses 5 to 7 na ganito ang sinasabi. Gayon naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Last verse, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Manalangin tayo. Panginoon, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong paggabay, ang iyong banal na spirito, ang siyang manguna sa amin sa pagbulay-bulay namin ng iyong salita. Nawa maingat namin itong pagbulay-bulayan at nawa ang iyong tunay at napakahulugan ng iyong mga salita ang siyang marinig namin sa umaga ito. Gamitin mo po ang iyong lingkod. Nawa ito ay maingat na may dideliver sa pamamahayag na ito. Dalangin ko, Panginoong Banal na Espiritu ang siyang manguna at magturo sa amin sa mga oras na ito. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakita natin, kung nung nakaraang linggo ay tiningnan natin ang panawagan ni Pedro sa mga matatanda na iglesia na sila ang pangalagaan nila ang kawan ng Diyos. Maglingkod sila ng bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. So ito yung tinignan natin, no? Panawagan niya sa mga elder, sa mga pastor, sa nangunguna ng iglesia,
na pangunahan ng iglesia nang hindi sapilitan. Sapagkat sinabi natin, pag sapilitan, mahirap, di ba? Hindi maganda ang kalalabasan. Hindi rin dapat nangunguna o naglilingkod ang lingkod ng Diyos na merong ang tinitingnan niya ay pakinabang. Na parang ang mga miyembro ay mga customer. Hindi dapat ganon. At ang sabi ng Panginoon ay maging halimbawa. So yan ang panawagan ng Panginoon sa mga elder. So ngayon, ang titignan nga natin, hindi natapos si Pedro doon. Tiningnan niya o binigyan niya ng exhortation ang lahat ng kabahagi ng iglesia. At ngayon naman, ang kanyang binibigyang pansin, ang mga kabataan ng iglesia. At hindi lamang yung and others, at yung iba pa. At ganito ang kanyang panawagan. Gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa iyong pakikitungo sa isa't isa. Yan ang unang titingnan natin. Kaya ang aking mensahe sa umagang ito, ganito ang rendering. The young men, and the others should obey God by humbly following the leadership of the elders who should lead by example. Na ang mga kabataan at ang bawat isa ay sila'y dapat may pakumbabang papasakop sa mga namumuno ng iglesia, na dapat itong mga namumunong ito should lead or manguna bilang halimbawa. Tatlong bagay ang ating titingnan sa mga talata ito binigay sa atin ni Pedro. Ang unang titingnan natin, ang panawagan ni Pedro na pasakop. Marahil tatanungin natin, bakit ganito ang sinasabi ni Pedro sa mga kabataan ng iglesia, sa mga at iba pa? Sapagkat makikita natin, kadalasan ang mga kabataan, meron silang sariling mga gusto. Ina-assert nila yung mga gusto nila. Na minsan hindi nila nakikita yung mga repercussion o yung mga mangyayari. Kadalasan, di ba, ang mga bata, usually, ang matataas ang kanilang mga pangarap na minsan, hindi nila nakikita yung mga magiging epekto nito. Kaya nga, nandun lagi yung mga elder na sila ay nahubog na ng panahon o napagdaanan nila yon. Kaya nga may kita natin, ang mga matatanda, bagamat sila ay, bakit nila natin nirerespeto sila? Sapagkat yung kanilang mga eksperyensya, yung mga pinagdaanan nila, yung mga natutunan nila doon sa mga pinag-aralan nila, ay hindi pa nadadaanan ng mga kabataan. Kaya makita natin sa ibang bansa, usually sa atin, meron tayong pagrerespeto sa mga matatanda for their age. At ganoon din ang tinitingnan natin dito. Pero ang binabanggit ni Pedro dito ay yung mga namumuno ng iglesia, the elder. Not necessarily by age, but because of their position o yung pagkakatawag sila ng Panginoon sa kanila sa opisina na yon bilang elder, bilang nangunguna ng iglesia, they are deserving for respect. Isang bagay na makikita natin dito na nais ni Pedro ipakita sa atin, kasi pag tayo ay nagpapasakop, nagkakaroon ito ng, ang epekto nito ay nagkakaroon ng maayos na relasyon. Nagigit tayong, instead ng mga naiiwasan, yung mga sigalot na pwedeng mangyari pag hindi nagpapasakop. Dito pinapakita sa atin yung right order inside the church. The elder and the other, and the members, especially the youth,
ang kanyang binibigyang pansin dito. Peter is exhorting to the younger generation because, not because for office, but because their spiritual elder are called and equipped by God to serve as their edifying leaders and example. Yun ang makikita natin dito ang panawagan ni Pedro. Kadalasan ng mga kabataan, they want to exert themselves. They want to ipakita ito na mas okay itong mga bagay na ito. Na ang kadalasan, hindi sila nakikinig doon sa mga nangunguna sa kanila. Parang di sa pamilya, no? Pag si tatay, si nanay, nagsasabi ng mga ganito, yung mga bata minsan hindi nila pinakikinggan. Parang gano'n sa iglesia. Mga pastor ay yung mga tatay ng iglesia yan. Minsan may mga bagay na binabanggit sa atin para sa ating kabutihan, minsan di natin pinapakinggan. Pero ang panawagan ni Pedro dito ay malinaw, pasakop kayo sa mga matatanda. Ang reason kasi noon, sapagkat ang tinitingnan nating ehemplo doon, ang Panginoon natin bilang Panginoon, siya din ay natutong magpasakop sa Panginoon to the point na ano nangyari sa kanya? He become a servant. Ipinakita niya yung servanthood bago siya mamatay, ay naglagay siya ng tuwalya at hinugasan ang paa ng mga disipulo. Bagamat siya pinakahari, hari ng mga hari, he come to that point of serving. Sa ganun ding paraan, makikita natin na kung ang ating Panginoon humbly go to that point, sa atin din ang panawagan sa atin to be subject to our elder. Sapagkat itinilaga ng Panginoon sila. Pastor, itong pastor namin, hindi ko mawari kung karapat dapat bang sundin ito. Tatandaan natin, kung sila man ay nagkaroon o meron silang mga bagay na hindi kaaya-ayang ginawa, ipagsusulit nila yon sa Panginoon. Kargo nila yon. Pero ang panawagan sa atin, to submit to them. Minsan mahirap gawin ito. Sapagkat may mga pagkakataon, may mga pastor na parang, ano ba ang gustong mangyari nito? Or pwedeng pag-usapan. Alamin, ano nga ba talaga ang gusto niya? Kasi makikita natin, ang mga pastor ay hindi naman sila mga Diyos. Mga tao din ito, magpakakataon na may magkamali sila. Kaya nga, ang panawagan din sa atin bilang mga mananampalataya, bilang kabahagi ng iglesia ng Panginoon, ay panalangin din natin ang mga taong nilalagay sa ating iglesia. Sapagkat sila ang kadalasang tinitira ng diablo para bumagsak. Sapagkat ang bagsak ang pastor, bagsak din ang buong iglesia. Sapagkat siya namumuno. Napakahirap din ang role ng isang pastor. Kung kaya may kita natin sa loob ng iglesia, ito ang kanyang panawagan to submit to them para naman maging magaan ang kanilang pamamalakad, sapagkat kung sila ay maraming iniintindi, baka mawala ang focus nila sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at puro na lang pag-aayos ng mga problema. Kaya nga nilagay ng Diyos ang mga diakono upang ang pastor ay ma-free at kanyang i-focus lang kanyang pag-aaral sa salita ng Panginoon at panalangin.
Imagine niyo kung ang pastor ay marami siyang iniintindi. May mga pastor na dahil sa kailangan ng pamilya, they will resort to other jobs. Ay di hati ng ano niya. Pwede mag-insurance o yung mga bagay na makakapagdagdag ng income. Kaya ano din yung magiging effect dun sa mga miyembro. Ay wag din sila mag-aasa na sulid ang matatanggap nila sa pagbalilingkod ng pastor. Kaya ito, ang panawagan dito, makikita natin ang kanyang panawagan to submit to the elder. Ang reason doon, because Christ, ang ating pinaka-ihemplo, ang pinaka-tinitingnan natin, na siya, even though He is God, He become a servant to serve. Ganon din sa atin. Especially yung mga kabataan kanya tinutukoy dito. The reason is that, yes, binibigyan tayo ng mga bagay na mga kaisipan ng Panginoon para pwede nating ibigay, pero tatandaan natin, merong pagsunod. Kasi in obedience, meron ding blessing na binibigay. Mamaya makikita natin dyan ang Panginoon. The apostle singled out those who usually inclined to follow their strong passion rather than godly principle that tells them plainly to exercise humility and subject themselves to the wise, considerate, and spiritually capable elder. Kaya nga napakahalagang tingnan din natin dito na the elder should be an example para sila ay masusunod din ng mga miyembro. Kaya makikita natin bago inilatag itong, kasi nasa huling bahagi na tayo nitong tinitingnan nating letter ni Pedro. Bago niya nilatag itong mga kanyang exhortation, ay binigyan niya na ng mga basis kung bakit. At tinalakay na natin yon. That we can be able to really humble ourselves, to subject ourselves to the elder. Kaya nga nauna yung elder, inisa-isa natin, no? Na itong mga bagay na ito ang kailangan makita natin sa isang pastor upang ang mga miyembro ay they would willing to submit to the elder. Kapagkat yun ang panawagan ng Panginoon. Imagine niyo isang iglesia na ang mga kabataan meron silang mga sarili. Yung elder, iba-iba ang paksyon sa loob ng iglesia. Anong mangyayari sa iglesia? Magkakaroon ba ng unity? Kaya nga meron tayong mga naririnig na iglesia na iba-iba. Magulo sa loob ng iglesia kasi may parang paksyon. Yung ba ang kanais ng Panginoon sa isang iglesia? Di ba ang nais ng Panginoon ay pagkakaisa, unity sa loob ng iglesia? Pagkat hati-hati tayo, ang mangyari niyan, hindi na bibigay ng kaluguran sa Panginoon, kundi ang nalulugo doon ang diablo. Sapagkat pag nagkaroon ng pagkakabahabahagi sa loob ng iglesia, katulad sa Korinto, ang tendency niyan ay ang iglesia ay hindi magamit fully para sa kanyang kaharian. Sapagkat hati-hati, hindi nagkakaisa. Kaya nga, meron siyang panawagan especially sa mga youth. Kasi usually, yun ang mga bagay o yung mga bahagi ng iglesia na minsan they assert what they want to say. Kaya minsan nakakaroon din na dapat na
O ano ba ito ang sinasabi ni pastor, ito ang sinasabi ng mga kabataan, ano ba yung pwede nating na magkakaroon tayo ng unity. Sapagkat ito yung iglesia ng Panginoon, hindi naman pag-aari ng pastor ang iglesia. Ang Diyos ang may-ari niyan. Kaya nga, ang masasabi natin, pag ito ay ang Diyos ang may-ari ng iglesia, ang mga nilalagay niya dyan, siya din ang naglalagay ng mga tao na nilalagay sa iglesia. Maring sa una, hindi natin gusto, pero ang Diyos ay mas nakakaalam ng mga nilalagay niyang tao for a particular period of time. And that will always tell us to submit. Kaya imagine mo yung mga iglesia na yung pastor ay laging nagro-rotate. Merong mga iglesia na 6 months, nandyan yung pastor, iba na naman pastor after. May epekto din yun sa yung nadidevelop mong rapport, uulit ka na naman. And yet, ang sinasabi sa atin, submit to the elders. The elders of Christ Church are called and equipped to keep and watch the soul of the flock. And to do so, men knowing that they must be one day give an account to the Lord for the fulfillment of this church, of their charge. Kaya nga titingnan natin, pag ang limawa, ito ay merong mga sinasabi sa atin parang hindi natin magustuhan. Ano bang gusto niyang mangyari? Kung nagkamali man siya, or merong mga bagay na hindi natin maintindihan, ipagsusulit niya sa Panginoon yun. Kaya sa atin, mga kabataan, at yung iba pa, ang sinasabi sa atin to submit to the elders. Kaya nga bago niya binanggit ito inisa-isa niya muna ang mga qualities na dapat ang pastor ay ganito. Maging ehemplo para itong mga miyembrong ito na sinasasakupan niya, na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, they will be willing to submit. We should note the wise and loving provision of our Lord dito. Kaya para yung pastor ay maglingkod siya joyfully and humbly, ang kinakailangan din doon, yung mga nasasakupan o yung mga pinaglilingkuran niya, they would be willing, they would be cheerfully and gratefully, humbly subject to their pastor, who has the highest concern for the welfare of the member. So ano yung una makikita natin dito? Ang pangalawang sinasabi sa atin dito, the practice of humility. Sa verse 5 makita, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga makapakumbaba. Ang reason kung bakit kailangan natin magpasakop at maging humble, sapagkat may pangako ang Panginoon. The Lord oppose the proud and give grace to the humble. At wag nating kalilimutan, ang kauna-unahan, si Lucifer, ang kanyang kasalanan ay walang iba kundi ay yung pride. At itong pride na to, sabi natin, di ba, respectable sin. Maaring hindi mo napapansin na meron ka na niyan. Ito ang kanyang panawagan.
the call for humility. Not only subjection to the elder, but for purpose of relationship with one another, ang panawagan niya ay clothe yourself with humility. Ito may kita natin dito. Ang panawagan niya, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi sa lahat. Pag tayo, napapansin natin, di ba, pag isang taong mayabang, kadalasan iniiwasan natin eh. Pag nayayabangan tayo, di ba, ano ang kadalasan tendency natin? Kung ano namang kayabangan na sasabihin niya. Minsan na-turn off tayo. Imbes na magiging open tayo, hindi na tayo nakakalapit kasi parang kung ano na namang kayabangan ang maririnig natin. Well, unless when we come with humbleness, nagiging open tayo. Nagiging totoo tayo. At yung panawagan niya, to clothe yourself with humility. Itong panawagan na ito, makikita natin na sa mga ibang talata ay naroon din dyan. Sa Philippians, nandun yan. Philippians 2, verses 1 to 4. He is calling to regards other in the body important than yourself. Pag ating tinitingnan yung ating kapwa, yung ating kapatiran, mas mahalaga kaysa sa ating sarili, uunahan natin ang kanyang kapakanan, uunahin natin siya, nagiging open tayo. Nagiging ayos ang ating relasyon. Nagiging tayong iniintindi natin ang kanyang kalagayan to the point na mahalin natin siya. Sapagkat napakadaling maging hipokrito. Pwede mo ipakita na mahal mo sila, pero deep inside sa sarili mo ay hindi yon ang nais mo. Di ba? Sa atin din, madali nating malaman kung ang ating kausap ay totoo o hindi. Or nagpapanggap lamang. Kaya itong panawagan niya, to clothe yourself with humility sapagkat napakahirap o napakadali para sa atin na maging mayabang. Maraming areas ang pwede nating ipagyabang. Ang iyong kalagayang, status mo, na pag-aralan mo. Although yung mga bagay na ito hindi masama, no? Pero pwedeng magamit itong mga area na ito para sinuhin yung ibang tao. Kaya nga panawagan, clothe yourself, damitan ninyo ang iyong sarili ng pagpapakumbaba. Sapagkat ang isang makasalanan, ang natural tendency niya, because of his simple tendency, ay magyabang. Pwede rin yan the other side, yung false humility. As redeemed people of Christ, ito ang panawagan ni Pedro, to reflect on our attitude and action, especially sa loob ng iglesia. If we want to adopt the mind of Christ, tatandaan natin na ang Diyos ang siyang magbabago sa atin upang ang ating buhay ay mamumuhay na may kabanalan at may pakumbabaan. Sapagkat yun ang panawagan ng Panginoon. Magsuot ng pagkakumbabaan. Kasama din doon, makikita natin yung ating self-control.
Si Kristo, makikita natin, si Jesus, inassume niya ang role of a servant. Hindi lamang yan. When He was on the cross, He assumed the role of a criminal, pouring out His life so that tayong lahat ay magkaroon ng eternal life. Ginawa niya yun upang the Son of God humble Himself because He delighted to serve the Heavenly Father at the cost of His life. So within the Godhead, makikita natin na ito ay nananalayta yung attitude of humility. At ito din ang nais na panawagan sa atin ni Pedro na sa ating buhay ay mabuhay na may kapakumbabaan. Kaya niya siya nagbigay ng verse dito. Sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo at nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. The practice of humility. Ito yung panawagan niya sa lahat sa atin, sapagkat ito ang nais ng Diyos. Ating self-control. So makita natin, ito yung pinaka-active na panawagan ng Diyos sa atin dito. Subject yourself to the elder and humble yourself to the Lord. Wag na natin na antayin na ang Diyos ang siyang mag-humble down sa atin with His loving hand of chastisement para idirekta o ibaba ang ating pride. Ito ang panawagan niya. Humble yourself for the Lord sapagkat yun ang nais ng Diyos sa atin. How is that? By considering others important by ourselves. Kaya yung una makita natin, di ba, pasakop kayo sa matatanda sapagkat yun ang nais ng Diyos. Ngayon, sabi niya, magsuot kayo ng kapakumbabaan para magkaroon ng maayos ang relasyon ng bawat isa sapagkat yun ang nais ng Diyos. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Ang isang bagay na dapat nating tatandaan dito, pag tayo nagpa-practice ng humility, may takdang panahon upang tayo itaas niya. Yun ang verse 6. Kaya't kayong nagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kanyang itaas sa takdang panahon. Hindi sa panahon natin, hindi na sa sarili nating kapanahunan kung kailan tayo angat ng Panginoon. Dito maniwanag sa atin na ang Diyos ang kanyang kamay ang magtataas sa atin sa kanyang kapanahunan. Maring doon sa era na tayo tinuturuan ng Panginoon na maging humble, ilang taon na nating ginagawa ito? O kung hindi man, nagsisimula pa lang tayo, nawa ay idalangin natin sa Panginoon na magpatuloy tayo hanggang sa ayon sa kanyang kalooban. Ay isang example na makikita natin dito sa buhay ni Joseph the Dreamer. Nung hinambol siya ng Panginoon, pinadaan siya ng mga sitwasyon na piling natin kaaba-aba. Ilang taon yun? Maabot ng 20 years yun. Bago siya inangat ng Panginoon. That humbling experience, yung ilang taon yun sa buhay niya, nabata na yon, napagtagumpayan niya yon. And one day, the Lord inangat siya. Maaaring sa ating buhay,
tayo rin ay inaayos ng Panginoon sa area ng humility, sa area ng ating pride, ilang taon na ang Diyos nag-aayos sa atin? Bamot na ba ng 2 taon? Ng 20 taon? Medyo mahaba na yon, may kita natin. Kaya nga sabi dito, the Lord, kung hindi man tayo angat ng Panginoon sa lugar na ito, sa mundong ito, He will have a time doon sa langit. Kaya ang panawagan sa atin, patuloy lang. Tayong mamuhay na may pakumbabaan. Sapagkat ang reward ay nasa Panginoon at His proper timing. At hindi natin hawak yun. Kaya ang panawagan niya, subject to the elder, and humble yourself because God has a blessing for that. When we practice humility, God, ang Diyos ay mag-aangat sa atin sa kanyang kapanahunan. Huwag nating madaliin sapagkat ang proseso ng Diyos nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon. Upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Pag itong ating tinitingnan, alalahanin natin si Joseph. Siya'y inalipusta, siya ay tinapon, lahat ng mga bagay na kanyang na-experiensya, one day at a time, siya'y inangat ng Panginoon. Sinasabi lang sa atin dito na ang Panginoon natin, alam tayo personally, ang ating kaloob-looban, ang ating dinadaanan, ang ating buhay, at walang may tatago sa Kanya. Kung tayo ay naayos ng Panginoon sa area ng humility, paayos tayo sa Panginoon. And let the Lord rise us up at sa kanyang particular na oras at panahon. So yung pangalawang punto makikita natin. Ang panawagan ng Diyos na tayo ay pasakop sa mga namumuno sa atin. At ang pangalawa, magpakumbaba tayo. Humble yourself to God. Sapagkat yun ang nais niya. May blessing sa ating pagpapakumbaba. At pangatlong bagay na nakikita natin, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Maaaring sa buhay natin, marami tayong mga iniisip. Ano ang mga area ng ating anxiety? Marami yan. Pwedeng relasyon. Maaaring may mga nakaaway tayo sa mga kapitbahay natin o sa loob ng pamilya, may nag-aaway-away tayo. O kung hindi man, financial pressure. Marami tayong mga iniintindi, mga babayarin, mga utang na mga babayaran. Mga monthly dues, especially pag tayo ay may kakapusan. Ito'y mga bagay na anxiety. Maaring may mga may sakit sa pamilya, mga kamag-anak, mga source of anxiety to. Ano pang mga area na pwedeng magbigay ng kabalisahan sa atin sa ating paglilingkod? Maraming areas yon. Pakita natin sa dulo, kanyang binanggit ito, sapagkat may mga pagkakataon na sa ating paglilingkod, itong mga kabalisahan na ito ay nagdadagdag sa atin, parang ating attitude, yung ating mga pagkilos, ay naapektuhan ng mga bagay na ito. Mga sitwasyon sa opisina, mga sitwasyon sa tahanan. Kadalasan pag nagpupunta tayo sa iglesia, nadadala din natin ito. Isang bagay na papansin natin, lalo na sa pamilya,
Pagpupunta sa iglesia, sa mga pa lang, minsan sa loob ng bahay, nagtatalo-talo sila. Kaya pagdating sa iglesia, dala-dala yung mga bagay na yon. At yun, nakaka-epekto yun. Sinasabi dito, ilagak natin ang mga bagay na yon, ang ating mga anxiety, sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Kung talagang tayo mga anak ng Diyos, alam ang ating kalagayan ng Diyos. May mga pagkakataon na tayo din pinadadaan sa mga pagsubok para tayo ang maayos, bumalik to tayo sa tamang landas. May mga time na tayo namumuhay ng kasalanan. Hindi nais ng Panginoon yon. Kung kaya pinadadaan tayo upang ibalik tayo sa tamang landasin. Because the Lord cares for you. The Lord cares for every one of us. Ito yung mga bagay na pwede nating ipasalamat sa Panginoon. May mga time na determinado ka ng magkasala sa araw na yon, pero ang Diyos ay gumagawa ng paraan para hindi mo gawin yon. Cast your cares to the Lord. Cast your cares to Him. Hindi ibig sabihin noon na i-abandon natin ang ating mga responsibility. Hindi ibig sabihin na pababayaan na lang natin na hindi natin gagawin yung ating tungkulin. Gagawin natin ang ating tungkulin and yet we will just leave to the Lord ang result. Nandun ang pagtitiwala natin. Sapagkat sa mga ginagawa natin, minsan ito'y parang tingin natin kulang. Hindi natin kaya. Pero ang Diyos ang nagpapaganap. Kapatid, anong mga bagay na nagbabalisa sa iyo ngayon? Anong mga bagay na ngayon iniisip mo? O maaari ngayon nandito ka, nakikinig ka ng mensahe, pero ang isipan mo ay yung mga iniisip mo sa bahay o mga transaksyon na iniisip mo na problema. Iwan muna natin yon at ilagak natin ang ating isipan sa Panginoon at nawa siya mabigay ng tamang landas, direksyon sa atin sapagkat nagmamalasakit siya. Maraming ito sa ating panawagan, katapos ng mga panawagan sa mga pastor, sa mga miyembro ay meron din panawagan. Ang panawagan ni Pedro ay tayo ay pasakop sa mga itinalaga ng Panginoon sa atin bilang mga halimbawa at ating i-practice, ating palaguin ang ating pagsunod sa Panginoon, ang pagpapakumbaba sapagkat ang Diyos ay merong biyaya doon. At hindi nagtatapos doon. Nais ng Diyos na anuman ang ating mga iniisip, mga ating mga daladalahin, ay ilagak natin sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit. Ito yung tatlong bagay na makikita natin dito sa mga talatang ating tiningnan na ang Diyos natin ay nandyan nagmamalasakit sa atin, hindi tayo niya pinababayaan. Ninanais ng Diyos na ang ating buhay ay mamuhay na may kabanalan sapagkat yun ang ating Panginoon ay namuhay siya ng may kabanalan at may pagpapakumbaba. At ganun din ang kanyang panawagan sa atin. Ito'y nararapat upang kaya nating bitbitin, dalhin ang problema din ng ating mga kapatiran. Maaring sa mundo marami tayong mga iniisip, maraming mga bagay na makapagpapalayo tayo sa atin sa Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon. Pero pag tayo ay may pagpapakumbabaan, ito'y nagdadaan ng paraan upang mabuksan natin ang ating puso at matutunan nating pakinggan ang ating kapatiran ng kanyang mga pinagdadaanan. At lahat na ito ay ilalagak natin sa Panginoon na siya nakakaalam ng kalunasan sa mga bagay na ito.
At yun ay isang qualities na nais ng Panginoon sa atin. Isang hari ang makikita natin, isang hari ng France, na he didn't act like a king. Bibisita siya ng mga ospital, kadalasan yung mga ihi ng mga bantay o yung mga pasyente doon, minsan siya nagtatapon. At yung kanyang tahanan ay ginawa niya para maging isang iglesia kung saan yung mga mananampalataya ay hinaus niya doon. Parang namuhay siya na parang hindi hari. At yun ay naging isang reputasyon si Louis the Ninth sa kanyang huling mga salita, Jerusalem, Jerusalem. Maaari makita natin itong hari na ito, no? Sa kanyang effort na makreate ng isang banal na o holy nation, kanyang inayos ang mga batas at inayos niya ito upang maging kapakipakinabang doon sa kanyang mga nasasakupan. All the feudal lords may show charity in good works. Kaya nga ito yung pagkakaiba ni Louis. He made Louis different with this way of humility and perseverance. At every year, siya ay pumupunta dun sa abbey na nakayapak at barefooted. So ito yung isang bagay na makikita natin, no, sa hari na ito. Na bagamat ng mga kapanahunan na yon ay ito yung paraan para ipakita nila ang pagpapakumbaba. Isang bagay na makikita din natin sa ating Panginoon ay ginawa niya din itong pagpapakumbaba na ito. When he served his apostle as a servant king. Hinugasan niya ang paa ng kanyang mga apostol bilang tanda as a servant. Maaaring din sa buhay natin, are we willing to be a servant of the Lord? Kaya ba nating ibaba ang ating mga pride para sa kapakanan ng ating mga kapatiran sa ibang tao? That they are more worthy than ourselves. Namayan ang panawagan na ating pwedeng gawin sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sa araw na ito, kami lumunod-luhod sa iyong trono ng biyaya at awa. Tunay nga, Panginoon, na napakahirap magpakumbaba. Dalangin namin, Panginoon, na tulungan mo kami sa biyaya mo na kami maglingkod na may pagpapakumbaba. Isipin namin, Panginoon, ang aming kapatid ay mas mahalaga pa para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang tumulong sa amin upang ma-develop itong attitude of being humble sapagkat kayo din ay may pagpapala para dito. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na matuto na ilagak ang aming mga alalahanin sa inyo sapagkat kayo, Panginoon, ay nandyan, nagmamalasakit. Salamat, Panginoon, sa mga napag-aralan namin, napagbulay-bulayan namin sa umagang ito, na tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming bilang aming Panginoon, pinakita mo, Panginoon, ng kapakumbabaan to the point of dying to the cross. And we pray, Panginoon, na nawa kami din ay biyayaan mo ng attitude of humbleness in serving others and also your church. Salamat, Panginoon. Sa aming dalangin sa matawin sa pangalan ni Jesus. Amen.